Ito lang itong balita na to, big deal. Kasi related din dito yung isa pa nilang propaganda. Di ba sinabi, biyahe daw ng biyahe. Nangyari, sa lahat ng foreign trips, kumita na. 1.5 years. May pumasok ng pera. 14 billion. Hindi siya 14 billion lang na na peso. 14 billion US dollars. US dollars, guys. Kung 14 billion pesos, kinikita lang ng mga oligarch natin yan sa isang araw. Pilipinas. Convert ko na yan kanina pero sige, pakinggan mo natin yung balita. Ayan. Tapos syempre, because of commitments, pagsha-shoutout tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo ba account details nyo, at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't iba pang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sa ano-anong sektor nagkaroon ng bunga ang pamumuhunan na ito? Yes, Ella, mga sektor na ito ay kinabibilangan ng manufacturing, IT, BPM, renewable energy, infrastructure, transport at logistics, agriculture at retail. Sa ulat ng Department of Trade and Industry o DTI, mula sa 72.2 billion pesos US dollars na investment na nasa iba't ibang yugto na, 20% dito o nasa 14.2 billion US dollars ang nagkaroon na ng katuparan. Ito ang mga pamumuhunan na gumastos ng salapi at may staff resources na. Malaking bahagi ng pamumuhunan na nagbunga ay mula sa Japan na may 21 projects at Estados Unidos na may 13 proyekto. Ang natitirang 58 billion US dollars na pledge investments ay dumadaan pa sa pre-implementation at nagpaplano pa sa kanilang mga bansa. Upang mas mapabilis ang implementasyon ng mga strategic investments, nagpatupad ang Marcos administration ng Green Lane upang mapabilis ang pagpoproseso ng pagdinegosyo. Sa ulat ng Board of Investments, nakapagbigay na sila ng Green Lane certification sa 41 projects. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribor. Diba? In fact, mga kotsero, sa sobrang tindi nitong balita na to, pati mga dilawan, nahihirapan silang kontrahin. Ito si pangalan niya, Ronald Llamas. Dilawan to eh. Dilawan to na tao to dati ni Panot Aquino. Hirap na hirap siyang batikusin, to sabi niya. Yan, kung totoo, no? Sabi nga ni Michael kanina, walang basagan ng trip. No? Ang daming trips ng presidente, mga 1 to 2 times a month. Kaya ang sabi ay may nakuha na sila ng mga 80 to 90 billion dollars in commitments. MOU, no? Sana ay pumasok naman yan kahit mga 20%. Diba? Kahit mga 20% para makita natin na may silbi yung mga trips na yan. Dahil marami na yung nagtatanong na ano ba nangyayari? Dahil palabas kasi last year yung mga foreign direct investment, mga 30%. So may mga lumalabas, tapos parang konti yung pumapasok. Ngayon, kung totoo yung $14 billion na yan, then mga around yan sa mga doon sa sinasabi nating 20% na sana pumasok. Ang problema, dapat i-specify nila ano ba yan? Diba? Ano ba yung sinasabi nila ongoing? No? Wala pa ako nakikitang informasyon, at least yung lumalabas sa media. No? Parang very general pa lang eh. May $14 billion na pumasok na. Ayun. Baka kasi headline bang binabasa mo? Mahalaga mailabas yan eh. Diba? Para mapag-usapan kung meron ba talaga. Pero kung meron ay maganda dahil imbis na palabas yung mga foreign direct investments ay may pumapasok na. Lalo na kung papasok yan sa manufacturing. Ibig sabihin, magbibigay talaga ng employment, diba, ng revenues. Kesa yung tinatawag natin na hot capital. May mga pumapasok,
tapos lalabas din kaagad. Ibig sabihin, Kung papasok. yung pumapasok tapos kinukulimbat. Mahirap yun, ano? Mga ganun. Yun yung problema. Kaya ang hinahanap natin ay Si mga Ronald foreign direct investments. Yung Napahirap. talagang nagke-create ng employment, nagke-create ng revenues. No? Hindi lang siya hot capital na papasok dito, bibilin yung mga stocks, tapos pag kumita, lalabas uli, di ba? Kaya mahalaga na mailabas nila yung mga listahan na yan. Mahalaga daw mailabas yung listahan, guys. Sabi ni Ronald Llamas. Kawawa talaga itong mga dilawan. Ayan, kung totoo. Ano minsan nakakaawa yung mga dilawan kasi ang bilis na nila i-debunk kayo eh. Ano ba yung listahan na hinihingi mo? Ito ba? Mga 46 projects? Yan ba hinihingi mo? Nagtatanong siya kanina, saan ba yung tawag dito? Saan ba yung mga ano bang mga manufacturing ba? Maganda yan ako sa manufacturing. Sa manufacturing nga. 16 of the projects are in the manufacturing sector, 10 are in the IT and business process management, and 9 are in renewable energy. So, okay na ba? Na-meet na ba yung qualifications nyo, mga kakamping? Diba? Pag ganyan yung, alam ba ganito, yung tulad ng ginawa ni Ronald Llamas, sabi niya, bawa, pag meron kang kausap na kakamping, sabi, wala namang ginagawa si Bongbong Marcos eh. Tapos sabi mo, may kakapasok lang 14 point something billion US dollars eh. Sabi niya, ang isasagot sa'yo, may mga taong ganito isasagot sa'yo, 14 point something billion US dollars, saan yan? Saan ba yan? Sa manufacturing ba yan? Oo, sa manufacturing. Sa yung mga pangalan? Yung mga yung mga ganong klaseng tao na para lang manalo sa argumento, hihimayin nila lahat. Dadagdagan nila yung qualifications hanggang masabi nila, wala wala ka may sagot sa akin kasi wala naman talaga. Parang ginawa sa akin ni Alan Troy dati doon sa unang balita niyan. Sa unemployment. Sabi niya, ano bang saan ba makikita ang website yan, makapag-apply nga? parang engot eh. Ba't ako ba may hawak ng Job Street? Tsaka Monster. Di ba? Ganon. It will die, yung argumento mo will die the death of 1,000 qualifications. Di ba? Tapos sabi pa ni Ronald Llamas kanina, puro daw kasi, puro general lang daw yung nababasa niya, 14 point something billion US dollars. Hindi wala pa siya nakikitang details. Baka kasi hindi niya binasa. Baka kasi puro lang yung binasa niya, puro headline. Tapos mayroon pa nga yan, Japan and the United States are the largest sources of the investments with 21 and 13 projects respectively. Diba? Good job. Good job, Mr. President. Diba? Palakpakan natin yung Marcos admin dahil dyan. Kasi good job talaga yan. Bakit? Alam nyo po, paulit-ulit ko na pong sinasabi to, na kapag may investor, kapag may foreign investments, kapag may namumuhunan sa bansa, nagtatayo ng negosyo, magkakaroon ng trabaho. Pag nagkaroon ng trabaho, bababa ang unemployment rate. Nawala eh. Nawala tuloy yung drama ko. Yan. Bababa yung unemployment rate. Bumaba ng 3.6% noong Nobyembre 2023. Bakit? May mga investor ka eh. May mga investor ka kasi. The country's unemployment rate further declined to 3.6% in November 2023 from the 4.2% in the previous months, the Philippine Statistics Authority reported on Monday. The latest figure translates to 1.83 million unemployed individuals, lower than the 2.18 million in November and 2.9 million in October 2023. See, ang laki ng binawas, guys. Laki ng binawas niyan. Ilang tao yan? Di ba naalala nyo dati mayroong 200,000 doon na nagkatrabaho tapos masama pa loob ng mga tao?
Masama pa pala loob ng mga DBS. Di ba? Ayan. Kaya po importante yung foreign direct investment. Kaya po gusto ho natin itulak yung economic charter change na binalahura naman ito ni Martin Romualdez. Na kung ginawa niya yung economic charter change ng maayos nung umpisa pa lang, di sana nagtutuloy-tuloy ngayon yung People's Initiative. So hindi binalahura Anyway, going back. Ito na nga. Pag maraming trabaho ang Pilipino, mababa ang unemployment rate, ano yung magiging resulta niyan? Ang magiging resulta niyan ay bababa ang poverty rate. Sunod-sunod yan Dikit-dikit kasi. Ito ho mga kotsero, yung mga issue na nakadikit sa bituka natin lahat. Mas maraming may trabaho, o di mas konti ang mahirap. Ganun lang kasimple. Nagtataka ako dito sa mga ibang senador, tulad ni Senator Amy, na hindi, lagi nilang sinasabi, unahin nating tulungan ang ating mga mahihirap, ang dami-dami nagugutom. Kung mahirap sila at wala silang trabaho, o di buksan nyo na nga yung ekonomiya na yan para makapagtayo na ng negosyo dito, makapagtrabaho sila, makapagbanat naman sila ng boto paminsan-minsan. By the way mga kotsero, hindi ko sinasabi na ang mahihirap hindi nagbabanat ng boto. Sinasabi ko lang po na marami po na below the poverty line na hindi talaga. Hindi talaga sila nagbabanat ng boto. Marami sila. Kaya hindi ko naiintindihan to. Anyway, balik sa topic. Hindi ko naiintindihan to si Senator Amy pa nagsasalita siya ng ganun Hindi ko talaga na-gets. Kahit sino nagsasabi ng ganun. Para paunlarin natin yung bansa, hindi naman kailangan ng baguhin yung charter change. Kasi may mga batas naman na na pumapayag na mag-invest ng 100% ng mga ang mga negosyante. May batas ka nga. Yung backbone ng batas na yun, yung foundation ng batas na yun, pwede mo i-contest sa Supreme Court. At saka kung umubra yung mga batas na yun, bakit hindi pa rin nakakapasok ang mga investors? Ano bang gusto? Kasi ito si Senator Amy, nabubuhay ito sa AIX Hindi ko ibig sabihin na yung AIX na receiver siya ng AIX, hindi mayayaman na yan. Nabubuhay siya sa AIX. Kasi doon siya Diyos ko, pansinin nyo kung saan may AIX, nando yung napakalaking mukha ni Senator Amy. Nakakaloka. Naalala ko tong Telstra, di ba? Naalala niyo yung Telstra? Sayang, nakapasok sana yan. Sana dati pa mas mura yung telepono natin, kaso hindi nakapasok. So pag mayroon trabaho, bababa ang poverty rate. Ito yung paraan para mapababa ang dami na mahihirap sa bansa. Ito. Investments. Ito yung mga issue na malapit sa tiyan natin. Malapit sa sikmura natin. Hindi lang yan. Pag meron kang trabaho, makapagbayad ka ng kuryente, makapagbayad ka ng tubig, makapagbayad ka ng upa, may pagkain sa lamesa, may pang tuition ng mga anak, may pang gasolina sa sasakyan, may pambili na sasakyan. Diba? May pang bakasyon paminsan-minsan, mayroong konting pangluho, may pang sine, may pang Starbucks, kompleto lahat. Kasi may trabaho. Tapos pipigilan nyo yung mga tao magkaroon ng trabaho, iaasa yun sa gobyerno, every month, 5,000. But anyway, hindi lang ito yung accomplishment, mga kotsero. Ang dami, di ba? Simple lang yung ginawa ni PBBM. Nagdagdag lang siya ng investors sa Pilipinas. Isa pa lang yan. Isa pa lang yan sa mga ginawa niya. Nagdagdag siya ng investors sa Pilipinas. Nag-invest itong mga investors na to, umabot sa 14.2 billion pesos ang na-invest na sa bansa. Yung iba, pinoproseso na sa iba't ibang mga ahensya.
Tapos yan ay nagresulta sa pagbaba ng ating unemployment rate, pagbaba ng ating poverty rate. Okay? Hindi lang yan. Nakatulong din yan sa ating ekonomiya. Paano? Ayan, no? Finally, nalampasan natin ang Malaysia at Thailand sa net foreign direct investment. Oh, kailan po? Imagine, nalampasan natin si Thailand sa foreign direct investment nitong 2023? Akalain mo yun? Sabi, the Philippines has surpassed the net foreign direct investment inflows, papasok sa bansa, of Malaysia and Thailand in the first 3 quarters of 2023. Department of Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo said in the press chat with the trade reporters, sabi, Rodolfo said the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Thailand recorded double-digit declines in net FDI inflows last year. So last year to, while Vietnam growth was minimal at 2.25%. He said the country's 15.93% decrement in net FDI inflows from January to September last year was the lowest compared to the neighboring countries such as Indonesia, down by 18.75%, Thailand down by 50.75%, and Malaysia down by 61.31%. So ibig sabihin mga kotsero, bumaba ang FDIs sa mga region na to. Ito sa lahat na to. Bumaba ang FDIs. Pero sa Pilipinas ang pinakamagandang numero sa lahat na bumaba. Ganon. Ganon siya. So ibig sabihin sa lahat ng losers, tayo yung hindi. Kaya yun. Sabi, for the first 3 quarters of 2023, the Philippines net FDI inflows amounted to 5.88 billion pesos. Higher, dollars pala, $5.88 billion. Higher than Malaysia's 4.99 billion and Thailand's 4.44 billion pesos. See? Ang hindi lang talaga matalo is si Singapore. Si Singapore laging number 1 yan. Si Singapore. Following si Singapore number 1, following Vietnam at 15.91 billion and Indonesia 16.33 billion. Ay, sorry. Except for Singapore pala, hindi siya sinama. Okay, pangatlo tayo sa net inflows. Net, highest inflows ng FDI. Sa ASEAN. Imagine, naka-top 3 tayo, guys. Again, mga kotsero, ito yung resulta ng economic policies. Economic and fiscal policies ng PBBM. It worked. At huwag yung sabihin panahon to ni Digong. Kasi galing tayo ng pandemic. Di ba? Pag may mga bumabatikos kay Xi Digong, ang laging sinasabi, ba't yung babatikusin yan? Panahon ng pandemic yan, hindi fair. O di ganun din ang gawin natin sa puri. Panahon ng pandemic yan eh. Galing tayong pandemic, yun yung pinakamahirap ng bansa. Ang pandemic recovery president natin si BBBM. So lahat ng credit na to sa kanya. Ay credit natin kay Digong yung nais na na maraming namatay, number 1, no pandemic. Number 2, marami ring namatay sa war on drugs. Ano ba? Ano ba credit natin kay Digong? Well, kidding aside. I-credit natin kay Digong yung ibang mga build. Kasi okay naman talaga yung build. Tsaka yung NTF-LCAC. At least yun, i-credit ko sa kanya. Yun. But as far as the others are concerned, kasi ikaw na mag-iwan ng dagdag na 6 trillion sa utang. Diba, Xi Digong? Best president ever, political genius, master strategist, art of war. So, at ngayon mga kotsero, we are now on the road. And then, we are now on the road. We are in recovery. Kung baka sa dinalagnat, nandun ka na sa yung gumagaling ka na, yung nakakalakad ka na ulit, nakakakain ka na ng maayos. Di ba? Wala ka na nung sinat-sinat.
pero kakagaling mo lang sa lagnat. Ganon. May problema. Ano yung problema? Merong gustong magpabinat sa Pilipinas. Eto na ngayon. Hindi talaga matahimik si Digong. Gustong mabinat ang Pinas. Gustong ibalik tayo sa lagnat. Panoorin natin to, guys. Bilyong pisong halaga ng pamumuhunan ang nagkaroon na ng katuparan na mula sa foreign trips ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabila nito, ayon sa isang ekonomista, maaaring maapektuhan ang kumpiyansa ng mga investor at negosyante sa Pilipinas dahil sa mga isyong politikal, kabilang na ang pagsusulong ng paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas. Ito Grabe ang naman. balita ni Nel Maribuhok. Kasama yun sa predictability, certainty, yung siguradong kikita sila at mamamanage nila yung resulta. Tsaka yung operation sila, walang disruption din, no? Kung sakasakali. Isa sa mga ikinokonsidera ng mga negosyante o investors ang estadong politikal o mga nagbabagong polisiya sa bansa. Kaya naman ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, ang paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas ay maaaring makaapekto sa kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa Pilipinas. Kung sakaling matuloy ang secession, magkakaroon ng sariling gobyerno ang Mindanao. Kaakibat nito ang sariling batas o polisiyang maaaring makaapekto sa mga nagnenegosyo. Kumbaga, yun yung nasa saligang batas. Kung Pilipinas yung approach. No? So, ganun din yung mga investor when it comes to assessing the country na intact yun. Pati yung, syempre, yung mga mamumuhunan. No? Walang disruption, walang uncertainty. Yun ang importante sa kanila. At patuloy silang kikita. Pero sa ngayon, ayon kay Ricafort, batay na rin sa mga lumalabas na datos, nananatili ang malaking tiwala ng mga mamumuhunan at negosyante sa Pilipinas. Batay sa panibagong ulat ng Sentral ng Pilipinas, umakyat sa $1 billion ang Grabe na- foreign direct investment noong November Wait lang. 2023. Wait lang. Mas mataas ng 27%. Wait lang. PBBM mo masyadong galingan. Ikaw PBBM masyado mong ginagalingan, ha? Kaya ka tinatawag na bangag, eh. 10.8% kumpara sa Nobyembre 2022. More than $1 billion. Medyo relatively malaki yung bihira kasi na lalagpas sa 1 billion sa loob ng isang buwan yung foreign direct investment. Bibihira daw yun, Kasi guys. maganda naman yung fundamentals ng bansa natin. Sa datos naman ng Department of Trade and Industry, $14 billion na ng investment na nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa foreign trips ang naisakatuparan na. But anyway, hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kotsero. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in the next Coach Jarrett Live, guys. All right, bye everyone, and see you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?